Mayroon pong isang tao na siya po'y namumuhay, siya po'y isang worldly, makasanlibutan. Lahat ng klase ng gawa ng sanlibutan, lahat ng mga kahalayan ng sanlibutan, ginagawa niya. Lahat po ng makikita nating kasamaan, ginagawa niya sa loob ng 65 years. Siya po'y nakikisama sa gawa, kamunduhan, kasalanan. Ngunit isang araw, kinatagpo siya ng Panginoon. Siya'y biniyayaan ng bagong puso. Siya'y naligtas. At simula nang siya po'y maligtas, wala siyang ibang makita, kundi tanging ang kabanalang daan ng Diyos. At sa loob ng 300 taon, lumakad siya sa pakikisama sa Diyos. Bagamat siya hindi perpekto, nagkakasala siya, nagkakamali siya, ngunit hindi siya tumitiwalag o lumilihis sa landas ng Panginoon, kundi siya po ay patuloy na lumalakad sa kabanalan, sa katuwiran, hanggang siya po ay kunin ng Panginoong buhay at isama sa kanyang karihan. At alam kong kilala niyo ito, ang taong ito. Siya po ay si Enoch. Siya po ay mayroon pong 300 years na pakipag-fellowship sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang kahinaan, patuloy siyang bumabangon at lumalakad sa katotohanan. Tayo man, mga kapatid, bilang Kristiyano, di natin alam kung saan, kailan ang petsa ng ating pagkakakristyano, ngunit alam nating tayo lumalakad sa pakikisama sa Kanya. At nais kong pag-aralan natin, paano natin mapapanatili ang ating pakikisama sa Diyos tulad ng ginawa ni Enoch. Paano niya ginawa ito for 300 years hanggang siya po'y kuning buhay ng Panginoon. Nabuksan natin ang ating mga banal kasulatan sa 1 John chapter 1, verse 5 to 10. Verse 5 to 10. Ganito po ang pagkakasabi. Pinamagatan po natin itong paano mapanatili ang pakikisama natin sa Diyos. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag o inahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at kayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ito ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, salita niyo lamang ang makapagbibigay liwanag ng aming buhay. Salita niyo lamang ang siya makapagbibigay gabay ng aming mga hakbang at liwanag ng landas ng aming pong paglakad sa inyo, sa aming pakikisama sa inyo, hanggang sa abutin namin, datna namin ang liwanag ng buhay na walang iba kundi si Kristo sa Kanyang kariyan. Hinihiling namin, Panginoon, na kami ay inyong liwanagan ng inyong mga salita habang kami nabubuhay pa sa madilim na sanlibutan ito, upang huwag kaming madupilas, huwag kaming lumiko sa kanan o sa kaliwa, at patuloy naming pinipili ang anumang buhay na iyo pong itinalaga sa amin at hindi po ang kamatayan. Gabayan niyo kami at pagpalain ng inyo pong mga salita ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na 1 John, alam natin ito'y sulat ni Juan upang mapanatili ang pananampalataya ng kanyang mga
anak ang kanyang mga mananampalataya. Sapagkat naglipa na rito sa panahong ito ang iba't ibang false doctrines at marami ang nahihiwalay. Tulad ng sinabi niya sa chapter 2 ng text na ito, na sila'y lumabas sa atin sapagkat sila hindi atin. Sapagkat kung sila'y mananatili sa atin, sila'y kasama natin. Mga totoong Kristiyanong nagpuprofess ng Kristiyano, pero pagdating ng panahon na sila'y nasubok sa maling aral, sila'y agad nawala. Katunayan lamang, sa simula pa lamang sila ay hindi kilala ng Panginoon. Na paano natin mapapanatili ang ating pakikisama sa Diyos? Natalakay natin sa simula ng ating seryeng ito, ang serye nating upang ating malaman. Una, upang ating malaman na si Jesus ang salita ng buhay. Ikalawa, upang ating malaman na ang Diyos ay liwanag. Ikatlo, upang ating malaman kung sino ang lumalakad sa kadiliman. At pang-apat, nalaman natin papaano makisama sa liwanag o sa Diyos. Ngayon naman, paano panatilihin ang pakikisama natin sa Diyos. Natandaan natin palagi mga kapatid, ang kasalanan ay kasuklam-suklam sa banal na Diyos. Sapagkat ito ay mapangwasak o mayroon tong mapangwasak na kalikasan. Ito'y magdudulot ng kalituhan sa mga tao ng Diyos, sa kanyang mga nilikha. Nilikha ng Diyos ang tao bilang kanyang wangis at larawan. Ngunit sinira ito ng kasalanan. At dahil doon, nahiwalay ang tao sa Diyos at gumagawa ng kanilang mga sariling gawa ayon sa kanilang sariling panukala. At dahil dito, hindi magawa ng tao na makapanumbalik sa Diyos upang sila'y magkaroon ng pakikisama sa Diyos. Kaya't Diyos mismo ang gumawa ng tipan, ng pangako. Sa pamamagitan kay Kristo, tubusin ang lahat ng mga ligaw, mga makasalanan, upang magkaroon at mapanauli ang pakikisama sa Diyos. Kaligtasan ang pinakadakilang regalong ibinigay sa atin ng Diyos, but fellowship, ang pakikisama natin sa Diyos, ang pinakadakilang pribilehiyong kaloob ng Diyos sa atin. Na tayo'y makalakad sa Kanya, tulad ni Enoch, for 300 years, siya po'y kasamang lumakad sa Diyos. Kaya ang pagkamulat sa kasalanan, mga kapatid, ay nagaganap lamang sa atin habang tayo lumalakad sa liwanag. Kung tayo po'y lumalakad sa kadiliman, pinili natin ang kamatayan at hindi natin pinili ang buhay, at lumalakad tayo sa liwanag ng buhay, namumulat tayo kung ano at gaano kasama ang kasalanang nananatili pa rin sa atin. At habang kumakain tayo ng salita ng Diyos, habang tayo po ay nakikinig at dinadagdagan ng ating tiwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, tayo po ay nalalapit lalo sa pakikiisa at pakikisama sa ating Diyos. Kaya napakalaga po na malaman pa natin ang tatlong katotohanang napapaloob sa tekstong ito na ating binasa upang ang ating pakikisama sa Diyos ay manatili habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ito. Kilalanin natin ang tatlong ito. Una, balikan natin ang conversion, yung ating pong pagbabago. Na alam naman natin na tayo po ay tinakda ng Diyos, chosen, at tinawag ng Diyos, outward calling, gospel, then inward calling, regeneration, at dahil doon tayo po ay mayroong conversion, which is we can repent and believe Christ sa ating buhay. Conversion. So ano po yung conversion? Tingnan natin verse 5 to 6. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag. So ito po'y pinapakita rito ni John kung paanong nangaral si John sa mga Kristiyano na rinito. At hindi sila nagkulang dito at hindi rin nagkulang si John sa pangangaral. Ang sabi niya na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Mayroon ditong pinapalagay ditong false conversion and true conversion.
Ang true conversion, lumalakad sa liwanag. Ang false conversion, lumalakad sa liwanag, ay nagkikisama sa Diyos, pero lumalakad sa kadiliman. Kaya conversion po, ano ang karanasan ng pagbabago? Sa conversion po, taglay natin ang buhay ni Kristo. Tanda natin, once na tayo po'y naging Kristiyano, ipinanganak na muli, nasa atin na ang pagsisisi at pananampalatayang patuloy at taglay natin ito dahil ito'y buhay ng Panginoon sa atin. Balikan natin verse 4 to 5, ganitong sabi, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagagapi ng kadiliman. Doon po sa John chapter 1 verse 4 to 5. Yung salita ng Panginoon. Nasa atin si Kristo, nasa atin ang buhay, nasa atin ang liwanag. At ang liwanag hindi pwedeng magapi ng kadiliman. Hindi na tayo alipin ng kadiliman. Tayo'y pinalaya na ni Kristo sa kadiliman. Kaya tayo ngayon ay alipin ng katuwiran. Bilang Kristiyano, may free will tayo, pero ang Diyos ang siyang unang gumagawa sa ating harapan, first cause, pero tayong second cause, mayroong katungkulan at may accountabilidad, alin ang ating pipiliin, sa kadiliman o sa liwanag. So through conversion, lumalakad patuloy sa liwanag, bagamat bumabagsak, pero ang false doctrine, lumalakad daw, kumikilala sa Diyos, pero lumalakad sa kadiliman. Buhay niya ay nasa kadiliman pa. Kaya nga ang sabi ni John sa kanyang sulat in advance, 1 John 2:6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumalakad gaya ng kanyang paglakad. So ang ating pong sinusundang lakad ng pamumuhay ay ang pamumuhay ni Kristo bilang isang liwanag. So anong patunay ng conversion, mga kapatid? Anong patunay ng conversion? Tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Anak. Yan ang totoong conversion. May pakikisama tayo sa Ama at sa Anak. Verse 3, 1 John 1:3. Ipinapahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. See, hindi pwedeng magkahiwalay ang pakikisama natin sa ating kapwa sa pakikisama natin sa Ama at sa Anak. So kung mayroon tayong fellowship, nagmamahalan tayo because we are now living in God's love, God's grace, sa tuwing tayo po'y magandang pakikitungo natin sa ating kapwa, nakikita lamang kung ano yung totoo nating relasyon sa Ama at sa Anak. Kung kapatid natin na nakikita natin, hindi natin maibig, gaano pa kayo yung Diyos na hindi natin nakikita? Kaya mayroon tayong tamang fellowship with the Father and His Son, Jesus Christ. Yung po yung patunay ng ating conversion. At hindi lamang sa Ama and Fathers, but also to other believers, sa ating mga kapwa-kapatid. Hindi ko sinasabi nitong dito lang sa iglesia, kahit doon sa iba't ibang grupo na tumatanggap na sila ay Kristiyano, at ang kanilang kaligtasan ay si Kristo. They believe in Christ, they believe in one God, in three person, they believe that by grace alone we are saved. Kapatid natin sila, kahit ano pang grupo, nandun sila. Minamahal din natin. Hindi natin sila sinisiraan. Kaya ang sabi sa verse 7, doon sa ating text, 1 John 1:7, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na sa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Sino man sila. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So kung mayroon tayong pakikisama sa ating kapwa, mayroon pa tayong kasalanan, automatically nililinis tayo ng dugo ni Kristo. Kagandahan nito, mga kapatid. 1 John 2:8, verse 7, 1 John 2:8. Gayon may sinusulat ko sa inyo,
ang isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo, sapagat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Nasa atin na ito. 1 John 2:11. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. See? Anong reason natin sometimes bakit hindi tayo dumadalo sa church? Because we hate other Christians. We hate the groups. At anong sabi riyan? Ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. If we love our brethren, that's automatically we love God and Jesus Christ. Now, if we love God and Jesus Christ and our brethren, napakadali pong humingi ng forgiveness because we're living in love. Napakabilis pong humingi ng forgiveness. Pag-amin po, pag-confess ng sin. Pero bakit may mga ganong Kristiyano? Dahil sa galit sa isang tao, lahat na ng iglesia, kinapuputan niya na. So therefore, he hates God. He hates the Father and he hates the Son who saved him. Kaya nga po ang tunay na pribileyo o taglay ng isang converted person, meron siyang fellowship with the Father, the Son, and the believers. So yun po yung conversion. Now, if we have that conversion, we will continue to have fellowship with the Father, the Son, and the brethren. Now, tingnan natin, ikalawa, kilala natin ang mga balakid. Ang mga balakid o hadlang pader sa fellowship. Verse 7 to 10. Ganito ang sabi. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya, si Jesus, ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng kalikuan. Bakit? Wala na tayo sa curse of sin. Kaya papatawarin tayo ng Panginoon. Then 10, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, actual sin, ginagawa natin siyang sinungaling. Ginagawa natin sinungaling mismo ang Diyos. Sapagat ang Diyos nakakita ng ating mga gawang kasalanan, maging sa isipan. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo namumuhay sa salita ng Panginoon. So, ang balakid, ang hindrance ng ating fellowship ay ang iniingatan nating kasalanan sa ating puso. Dahil ang kasalanan ito na nasa atin, ito yung nagpapahiwalay sa atin ng Diyos. Kaya siya rin nagpapahiwalay sa atin sa ating kapwa. Yung sin, whatever it is, either it is pride, covetousness, selfishness, whatever. Hatred. Kaya hindi ka maabot ng Panginoon eh. Na alam natin, ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang abutin ang sino man, pero kung mayroon tayong tinatagong kasalanan sa ating mga puso, mga kapatid, what does the law of Christ said? The word of Christ. O ang kautusan. Ano sinasabi? Isaiah 59 verse 1 and 2. Ganito ang sabi. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y di makarinig, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan at kayo at ang inyong Diyos. It is through our wickedness, our sin,
At ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Hindi po kasalanan ng grupo, hindi kasalanan ng church, but it is your own wickedness and sin hidden in your heart that separates you from God. Wala pong ibang masisisi dyan kundi sarili. So, hindi, nagpipray naman ako, Brad eh. Pastor, nagpipray naman, kahit saan naman ako pwede mag-pray eh. Is that so? Eh, andyan ang Diyos. God is everywhere. He is omnipresent. Yes. Pero tanging kasalanan lamang ang makapaghiwalay sa iyo at ang Diyos. Psalm 66 verse 18. Ganito ang pagkakasabi. Kung iniingatan ko ang kasalanan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi nakikinig. If I have sin hidden in my heart, the Lord will not listen. So therefore, pag may kasalanan, hindi lamang ikaw'y lumalayo sa Diyos, lumalayo ka rin sa kautusan ng Diyos. Ayaw mo makinig ng preaching. Lumalaki ang kasalanan ito. Proverbs 28:9. Ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin karumal-dumal. See? Kung hindi tayo nakikinig sa preaching of the law, of the Word of God, eh yung ating panalangin karumal-dumal sa Diyos. Sinakita nyo kung gaano katindi ang kasalanan, gumigiba sa ating buhay, sa ating relasyon sa Diyos, at sa ating pakikisama sa Diyos. At dahil dyan, hindi na tayo lingkod ng Diyos, but we are servant of sin. Sapagkat ating inaalagaan ito sa ating puso, ayaw nating sumuko. Ayaw nating give up yung ating sama ng loob. Mananatili tayong condemned. Kaya we are servant of sin. John 8:34. Sinabi ni Jesus Christ sa mga Pharisees, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Eh minsan, nagagalit tayo kapag nare-rebuke tayo. Pero ang salita ng Diyos nais na ikaw ay pawalan. Nais ng Panginoon na i-deliver ka from this wicked sinfulness of sin. Bakit tayo naging alipin? Sa inyo. Tingnan niyo, bakit maraming mga kabataan ngayon, kahit nagpo-profess na Christian, bakit alipin ng bisyo? Bakit alipin ng drugs? Bakit alipin ng kamunduhan? Alam niyo, yun sabi ni Paul eh. Ang sabi ni Paul, sa Romans 6:13, ang dahilan, ito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. See? Aalukin ka ng drugs o sigarilyo. Pipilitin ka. Makikisama ka. Kukunin mo. Uubo-ubo ka. Kinabukasan ulitin sa'yo. Wala nang ubo. Sa sunod na araw, hinahanap mo na. See, you become servant of sin. Kasi, binibigay mo ang bahagi ng iyong katawan sa kasamaan. Kundi sabi niya, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos.
Natulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. So ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga pangyayari and we have that free will to choose. Pero ang guide natin is the revealed will. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba sinasabi ng konsyensya ko tungkol sa Diyos? Kailangan ko bang gawin ito? Then, pag ginawa mo, alipin ka na. Maalipin ka na. Alam nyo, minsan, ang simula ng pagkaalipin ng kasalanan ay yung kawalang kaseryosohan natin sa sin. Hindi natin kinikilala na ang sin is wicked. Grabe yan. Grabe kasama yan. Pero, sinasabi niya, okay lang yan. Nagkamali lang ako. Nagkamali ka lang. Yun ang unang-una kung bakit tayo naalipin sa kasalanan. Kaya dahil dito, nagagawa niya ang panganib. Una, pagsisinungaling sa pakikisama sa Diyos. If we do not treat sin as wicked, sinfulness, darkness, magsisimula tayo magsinungaling sa ating relation or fellowship with God. Okay lang ako, Brad. Kahit ako nasa bahay lang. Nakikinig naman ako sa radyo. Nanonood naman ako sa live streaming. But don't you know that you are part of the body? The mystical body of Christ? Pwede bang ang atay hiwalay sa katawan? Kailangan nandun ka sa katawan. At ang katawang ito yung iglesia. Dapat nandiyan ka. Nakikita ka. Narinig mo lahat ng nangyayari. 1 John 1:6. Balik tayo. 1 John 1:6. Kung sinasabi natin tayo yung pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. At hindi natin ginagawa ang katotohanan. See? Yun ang simula eh. Sinisira natin ang ating fellowship with God, nagsisinungaling tayo. I'm still here. Okay naman ako. Kahit wala ako sa katawan, espiritu ko nandyan. Kaya yung bakanting upuan, huwag niyo po upuan, ako yan. At pagkatapos, hindi lamang na tinatanggi niya na ang kanyang fellowship with God, ikalawa, tinatanggi niya na siya may kasalanan. Ito maraming pagkakamali at itong tandaan ng Kristiyano. We are not perfect yet. Mayroon pa tayong sin nature. Mayroon pa tayong kalikasang kasalanan. At anong tawag dyan sa Bible, sa Romans 8:7? Remaining sin. Pero itinatanggi ito ng maraming Kristiyano. Tingnan niyo ang sabi sa verse 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ano yung kasalanan yon? The nature, the sin, the remaining sin, still alive. Hindi natin mamalitin ito. Lumilika ito ng pagkagiba sa buhay natin. Pagkagiba ng ating fellowship sa Diyos. Nakakalimutan nilang mayroon silang remaining sin. Ang sabi nila, pinatawad na ang Panginoon. Yes, pinatawad ka na sa sumpa ng kasalanan. Pero yung kasalanan remain in you. Kaya sabi sa 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Why? Because truth will set you free kung nasa iyo ang katotohanan. So, pagsisinungaling ng kanyang fellowship with God, na danger na. Then ikalawa, pagsisinungaling na pagtanggap na wala siyang kasalanan, mas lalong lumalala. Then thirdly, pagtanggi ng mga aktong kasalanan, actual sin. Mayroon tayong sin nature. Ano po ang tendency nito? Is to act. Gagawan. Kasi mayroon tayong nature. Tulad ng baboy, ang nature ng baboy hindi tao. Ang nature ng baboy, baboy.
Kaya ang nature ng baboy, lumulublob sa putik, kahit bihisan mo yan, pahigay mo sa kama mo, pisprehan mo ng pabango yan, pakawala mo, tatakbo pa rin sa pusali yan because that's his nature. Ganon din tayo. Mayroon tayong nature. The remaining sin. Kaya pagka wala nakakita, nagagawa natin gumawa ng kasalanan. So actual sin, dinideny. Verse 10. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling. Sinong ginagawa natin sinungaling? Mismo ang Diyos. At kanyang salita wala sa atin. Hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos. Tanging salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. At ang paglilinis na yan ay dugo ni Kristo. While we listen the word and obey it, dugo ni Kristo naglilinis sa atin sa araw-araw. Dugo ni Kristo naglinis sa atin. Kaya nga Proverbs 28 verse 13 says, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Pag nagtatakip ka ng kasalanan, sumagana ka man in material things, pero sa biyaya at kayamanan ng Diyos, spiritual, you are dead. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his only soul? Anong silbi niyan? Makamit mo lahat ng kayamanan, pero ligaw ang iyong kaluluwa. Ligaw ang kaluluwa ng iyong pamilya. What does it profit? Iiwanan mo lahat yan. Hindi ka pwede mag-rent ng truck para dalhin sa sementeryo, sa libingan mo lahat ng kayamanan mo. Walang lipat bahay. So nakita natin ang balakid ng fellowship natin sa Diyos, sin. Kasalanan natin, nagsisinungaling tayo sa ating fellowship, okay lang ako. Tinatanggi natin mayroon tayong kasalanan, at tinatanggi tayong gumagawa ng kasalanan. Then thirdly, kilala natin ang mga pagpapala ng pag-amin ng kasalanan. Ang mga pagpapala ng pag-amin ng kasalanan. Nabasa natin, verse 7 to 8. Ang pagpapala na mula sa pag-amin ng kasalanan, mga kapatid, napakaganda. Dapat natandaan ng pag-amin ng kasalanan, we need the law. Kailangan natin ng kautusan. Kailangan natin ng gospel of Christ to convict us. Sapagkat nakatago yan sa ating puso. At ang conviction na ito, yung panunumbat sa ating puso, ito'y gawa ng banal na espiritu within us. Ang banal na espiritu ay nakatira sa atin. At ang banal na espiritu ay banal at malinis na hindi niya kayang pamuhay yung kasalanan yun. So kailangan ang salita para i-convict ka ng banal na espiritu. Kung wala kang banal na espiritu, you're not a Christian, then walang conviction. Pagmamalaking pa yung kasalanan mo. Pati yung kahiyahiyang itsura mo, pagmamalaki mo sa madla. Kaya isang pagpapala po na magkaroon tayo ng conviction ng Holy Spirit. Bakit po? Sapagkat nagpapatunay ito na you are a temple of God. Ikaw ay templo ng Espiritu Santo. So therefore, you are a true Christian. 1 Corinthians 6:19 to 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo'y hindi sa inyong sarili? So therefore, kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Kaya isa pong pagpapala, isang privilege, na magkaroon po tayo ng conviction ng ating sarili, ng ating kasalanan sapagkat
ang banal na espiritu ay nakatira sa atin. Kaya nga, gumagana po yung salita ng Diyos every time we listen to the preaching of the Word. Natutuwa ako kapag hindi kayo pumipikit at natutulog habang nangangaral, lalo na pag nagre-rebuke ang Panginoon. Sapagkat alam kong tinatanggap ninyo, naunawaan ninyo ang kanyang salita. Gumagana ang salita ng Diyos sa puso natin. Psalms 32 verse 3 to 4. Ang sabi ni David, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan. Why? Hindi siya nakinig sa tinig ng Diyos. Kaya hindi niya pinakinggan na mayroon siyang kasalanan. Nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya sa init ng tag-araw. So napakabigat po kung pananatili natin ang kasalanan. Ngunit kapag gumagana ang salita ng Diyos, nararamdaman natin ang sakit, ang kirot. Hindi tayo mapalagay. Kailangan kong i-confess ito. Hindi ako gagawa ng anumang kabutihan. Hindi ako magbabakasyon doon sa Boracay. Paglibang-libang. Hindi, kailangan kong ilapit kay Kristo ito. At ipahayag ko sa Kanya kung ano yung kasalanan na gawa ko sapagkat siya'y banal at tapat na ako'y Kanyang patatawarin sa lahat ng aking kalikuan. Yan po isang pagpapala. Na tayo po'y nakukonvict ng banal na espiritu sapagkat nagpapatunay na tayo totoong Kristiyano. Tahanan tayo ng Espiritu Santo. At ikalawa, pagpapala rin po sa atin kapag tayo tumatanggap ng kastigo ng kasalanan. Mayroon pong disiplina ang kasalanan. At ang disiplinang ito, hindi ko pwedeng i-enumerate sa inyo kung ano-ano ito. Depende po sa kasalanan na gagawa natin. Maaring alisan ka ng anak, maaring alisan ka ng hanapbuhay, maaring alisan ka ng minamahal. Hindi ko alam. Minsan doon lamang tayo nakakakilala. Bumabalik sa Diyos, Lord, nagkasala ako talaga. Kaya ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 6, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag mong ipagbahala, huwag mong pikitan ng mata. Anumang sitwasyon, anumang sirkumstansya, anumang consequence ng buhay natin, dumating sa buhay ito, huwag natin pikitan. Okay lang yan, lilipas din yan. No! Kunin mo ang aral. Anong tinuturo ng Panginoon sa akin dito? Anong kasalanan na dapat ko i-confess dito? Huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang malupaypay kung ikaw ay sinasaway niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. At pinerusahan ang bawat itinuturing niyang anak. Hindi po konsentidor ang ating Diyos. Ganon din tayo mga ama. Sa ating mga anak, hindi tayo konsentidor. Lalaki ang ulo niyan hanggang sa bandang huli lalaban sa iyo. Pero pagka tinuruan mo siya, simula pa lamang. Bilang pagmamahal sa iyong anak, sapagkat tinatanong mo ang kanyang kinabukasan na sana makaabot yung anak mo sa ganitong estado at hindi mapunta roon sa bilangguan o doon kayo sa sementeryo, dito pa lamang hanggat bata pa, tinitrain mo na, train up your child the way they should go. Ganun po ang ating Diyos. Siya ay uliran nating halimbawa na dapat din natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Ikaw ay dinidisiplina, kinakastigo ka dahil ikaw ay kanyang anak. Ikaw ay minamahal at ikaw ay pinababanal. Sabi nga ni Jerry Vines sa kanyang libro, mas malubha sa Kristiyano ang magkasala kaysa hindi Kristiyano. Dahil kapag tayo'y nagkasala, ito'y nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang pangalan bilang Lord Jesus at hindi tayo hinayaan ng Diyos na makatakas dito. Kaya mas matindi kaysa sa mga unbelievers.
Kaya nga, bilang pagpapala, conviction ng Holy Spirit, kastigo ng ating kasalanan, tanggapin at aminin natin ang ating nagagawang kasalanan. It takes faith to accept and to confess sin. Kailangan dito ang pananampalataya. Sapagkat ang pag-amin ng kasalanan ay ang pakikipagsang-ayon sa Diyos. Pakikipagsang-ayon. Yes, Lord. Tama ka. Kasalanan pala ang mga lunya. Tama ka, Panginoon. Kasalanan pala ang magnakaw. Tama ka, Panginoon. Kasalanan pala ang magtago ng kasalanan. Sira ang buhay ko, sira ang pamilya ko, sira ang fellowship ko, sira ang church ko. Pag-amin po, ang ibig sabihin sa Griego, sabihin mo kung anong kasalanan. Say the same thing. Kung pangangalo niya, sabihin mo. 1 John 1:9, di ba? Ito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, na yung mga dyan, mga kapatid, ang turing ng mga tao, mga Kristiyano, i-summarize mo na lang. I-generalize mo na lang, Lord, patawaran mo ako sa aking mga kasalanan. Yung pong mga kasalanan, meaning to say, detailed, isa-isa. Hindi po i-generalize yan. Kasi hindi mangyayari na maging tapat ang Diyos na magpatawad sa kasalanan, hindi niya alam kung ano yung kino-confess mo. You have to confess it one by one. Pangalanan mo kung anong kasalanan yon. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yun ang grace, mga kapatid. You don't have to kill a cow. Di mo na kailangan magpatay ng baka. Di mo na kailangan sundin yung mga hakbang, ilang hakbang sa isang araw. Di mo na kailangan pagbawalan ka, magdala ng karayom. That's all ceremonial laws. All we have to do is to confess. Bakit po? Sapagkat si Kristo ang tumupad ng lahat ng kaparusahan at sumpa ng kautusan. Pero ang kautusan ang nagko-convict sa atin o nagpapahayag ng kasalanan natin through the conviction of the Holy Spirit. Kailangan natin ng pag-amin ng ating kasalanan sa Diyos. Sabi nga sa Psalms 32, mapalad ang umaamin sa kanyang kasalanan. Ang hain ng Diyos, ang gusto ng Diyos na offering natin every Sunday. Not just money. Hindi kailangan ng Diyos ang money. The church need money. Pero God needs your confession of sin. Ito ang nais ng Panginoon na offering. Sabi nga ni David, Psalms 51 verse 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, durog na puso dahil sa kanyang kasalanan, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin. Yun ang nais ng Panginoon. At ang Diyos, bagamat siya ay po'y makapangyarihan sa lahat at siya'y sumasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon ng sabay, pero mayroon siyang specific na lugar na kanyang tinitirhan. At ano yon? Puso ng tao. At kaninong puso? Isaiah 57 verse 15. Sapagat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ang sabi niya, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob, mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi.
napakadakila pong biyahe ng Diyos yan. Maninirahan siya sa isang broken heart. Talagang wala siya maasahan kundi ang Diyos, no? At siya ang magpapatibay ng iyong puso. Siya magpapalakas, magpapatatag ng iyong puso. Minsan, ayaw nating magsisi ng kasalanan. Ayaw nating aminin. So ano nangyayari sa atin? Tayo ba'y pinagpapala? Tulad isang bata, kinausap ng tatay dahil meron siyang ginawang kapilyuhan. Kaya sabi ng tatay sa kanya, anak, bilang disiplina sa'yo, umakyat ka sa kwarto mo. Hindi ka maghahapunan ngayong gabi. Pero, yung mag-asawa at iba pa mga anak, nasa mesa. Malaking mesa. Hindi sila kumakain, naghihintay sila. Ngayon yung batas taas, sabi niya, Papa, kung inaakala mo ako'y nagkasala, patawarin mo ako. Pwede naman ako bumaba para kumain. Sabi ng tatay, manatili ka dyan. Sumigaw na naman. Mapaya-maya. Pero yung buong pamilya, nandun sa mesa. Papa! Sabi ni Mama, nagkasala raw ako. Kung totoo yan, sana sabihin mo sa kanya, patawarin ako. Pwede ba ako bumaba? Manatili ka dyan. Mamaya, sumigaw yung bata, umiiyak. Papa, patawarin niyo kung nagkasala talaga ako sa inyo. Napakatigas ng ulo ko. Bumaba ka na, anak. Bumaba yung bata, lumuluha. Umupo ka dyan. At pagkaupo, tuwang-tuwa yung kanyang mga kapatid, tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang. Why? Na-restore ang kanilang fellowship. Nais bang manatiling broken ang fellowship natin sa kapwa? Fellowship natin sa Diyos? Fellowship natin kay Kristo? Dahil sa tinatagong kasalanan? Ikaw lang magdurusa. Ikaw lang maghihirap. Ngunit ang Panginoon, handang magpatawad. Handang ibalik ang masayang fellowship. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Sapagkat salita ninyo ay kautusang naglalantad ng aming pong natatagong kasalanan. Salitang nagkukonvict upang kami malinis sa dugo ni Kristo at mapanatili, mapatibay ang aming fellowship sa inyo kay Kristo at sa aming mga kapatid. Maraming salamat po, Ama. At para doon sa mga wala pa pong relasyon sa inyo, nawa, sa mga salita nyo ngayon, ma-convict siya at magsuko ng kanyang buhay upang magkaroon siya ng totoong pagkikipag-isa kay Kristo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.